Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Batas at Attorney Claire Castro. Today is December 22, 2025. At yes, ang una natin tong vlog, pero recording lang mga ka-clear. So dahil hindi tayo nakapag live stream kagabi. So kaya ginawa ko na to na pang umaga. Well, dito ang oras, anong oras na ba ngayon? Ang oras dito, 4:53 ng madaling araw. Pero, syempre, tinape ko na lang to kasi alam ko ayoko naman magpuyat kayo. At mas gusto ko makapagpahinga kayo at mag-team replay na lang kayo. Okay? O kaya itong video pala, ang panoorin na lang ninyo. Nung nakaraan, di ba kahapon na pag-usapan natin ang kwentuhan ni Secretary John Vic with the host ng 4 Alas. Tama ba? 4 Alas ng DZMM. Ito na yung meron naman siya ibinunyag, di ba? Kung nakaraan, binigyan niya tungkol sa warrant of arrest ay ni Senator Bato, wala nga pang official na communication at sinabi rin niya pabiro na hindi anak sa labas itong si Ombudsman Boying, kundi talagang kapatid niya. Pero this time, meron naman siyang binanggit patungkol dito kay Harry Roque at first-hand info. Okay? At matagal na yata sila magkakilala. Pakinggan nga natin mga ka-clear, ha? Okay. Share ko lang. Hindi tatawagin pangit ni Gwanson yun. Oh, correct. At saka, para lang klaro sa lahat. Yan. Sige. Wala ka, para sa klaro. Para lang. Si Ombudsman, hindi anak sa labas yun. Talagang buong kapatid ko yan. Sir, Ano yan officially? Officially yan. Official. Isa lang pinanggalingan namin na sila pupunan, isa lang pinanggalingan namin. Ama, Yan. kamukha niya lang yung lolo ko. Ako, kamukha ko ng tatay ko. Yan. At ang tatay ko ay best friend ni Sec dati. Sec, oo. Nag-organize sa labor sa Cavite yan. Correct. Nung narinig ang tatay ko pangalan niya, hinabol talaga yan. Kaya Lagi na naman lahat ng organizer ko sa Cavite, uwi ko na. Alis na kayo dyan. No? Ang hilig ng si Erpat mo, ako nung dating reporter. Ang hilig magpakain niya ng talaba sa Yan, kanyang farm tama. dati. Naku, susgra. So, umaga, anak din sa anak ng politiko, ang mga Rimulya. At umaga, laki sa politika, ang mga Rimulya. Sabi. Pero sagutin mo yung tanong. Ah, Akala ko naiwas ako. Ano sa natin ang konti mga clear, ha? Sagutin mo. Oh, yun. Siya Okay. ay nasa Ilocos. Yung unang halal siyang governor. Then, Oo. and those who deny Pakinggan na are natin. lying. Are lying. Nag-apply sa inyo. Nag-apply sa akin yan. Pero maganda yung halimbawa niya. Ano? No? Si Bongbong Marcos. Na eventually naging presidente. Yan nga. Criminal. Huli mo ko ron. Kasi may comment dito from comment. Edis, sabi niya, ang pogi Uy. ni Sir John Vic crush ng bayan daw. Nako. Ba't wala nagsasabi sa atin ng gano'n? Ha? Sino bang mga nagko-comment yan? Sino nga ba? Sino ba yan, ha? Palitan na lang natin pangalan. Sek Llama. Pogi. Yung muscles pa lang, nakita mo na kaagad ang mga muscles talaga. Ano, go-workout ka ba, Sek? Did you continue to work out? Natural lang. Natural lang talaga. Kaya yung isang dating cabinet secretary nung nakaraang gobyerno, gustong-gusto, paborito siyang gupitan eh. Ang dahil dito. Tignan natin sino ba itong dating cabinet secretary na ito, ha, mga ka-clear. Sige, wait lang, ha. Ganda ng tawa ni Sec John Vic, oh. Alam mo, sa totoo lang, mga ka-clear. Si Sec John Vic talaga. Funny yan. Funny. Matapang pero funny. Yan ba yung lagi ko nababanggit na pangalan? Si Harry yun eh. Diretso naman. Hindi ko makalimutan yung Kaibigan ko naman talaga yun. Okay. Kaibigan ko talaga yun si Harry. Ito na. He's talking about Harry Roque. Okay? Dati pa. UP pa yan. Yes, UP. Nag-scuba diving pa sa kasabay ko yun eh. Uy, Kasabay scuba kami. diving talaga? Oo. Kasi UP Bisa nga si Sec, pag-akyat yung ano niya, yung buhok niya pumunta rito. Pagkatapos. Ang grabe talaga mang okra nito si Sec John Vic, no? Referring to the hair. Pumunta daw sa kabilang muka. Nung nag-ano sila. Scuba diving ba? Teka, scuba diving ba? Wait lang ha. Ulit nga natin. Ito si Sec John Vic, oo. Bisa nga pag-akyat yung ano niya, yung buhok niya. Yes, UP. Nag-scuba diving pa sa kasabay ko yun eh. Uy, Kasabay scuba kami. diving talaga? Oo. Kasi UP Bisa nga si Sec, pag-akyat yung ano niya, yung buhok niya pumunta rito. Pagkatapos. Pero ang ganda na kwento niya sa akin. Okay, oo. Nung Diba? Minsan matatawa ka na lang. Kasi syempre, kaya lang, pag nakita to, nadinig ito ni Harry Roque, baka
okra yan din to si Sec John Vic. Okay. College yun, aktivista yan si Harry. O, aktivista na daw. Talaga, aktivista na. Eh, di ba nga, naging human rights lawyer naman si Attorney Harry Roque. Kaya lang, ang dami na nagko-question ngayon at ang tawag sa kanya, di ba? Former, ex-human rights lawyer na. Because, dahil sa kinakampihan niya, hindi man sa kinakampihan, kung pinaniniwalaan niya, at inaangat, kinakampihan, ang isang umamin na mamamatay tao. Isang taong umamin na hindi siya gumagalang sa human rights. Walang iba, kundi si dating Pangulong Duterte. O sige, pero dito, Nung college, bata pa yun, 14 pa lang, first year college na yan sa sobrang talino. matalino pala talaga. Diba? Harry Roque, yan inaangat ka ni Sec John Vic, matalino ka. 14 years old pa lang daw, nasa college ka na. Aktivista yan. Pinagmumuro niya si Aimee Marcos. So pinaalis siya ng tita niya, pinadala sa Amerika para mag-aral kasi kala papatayin Alam mo, So syempre, that time, nag-aral meron siya naman nag-aral siya sa Illinois. Mm. Hindi niya nagustuhan dahil hindi ko alam kung bakit. Lumipat siya sa eskwelahan sa Michigan. So, may record na, parang may record si Harry Roque na hindi nagugusto ng ibang mga kasamahan. Baka kasi sobrang talino, so sobrang niyang talino, baka nambubuli na siya na iba. Diba? Baka lang kasi sabi ni Sec John Vic, di niya alam ba't natanggal. Sa University of Lumipat. Michigan. Dinala daw siya ng taxi, diretso doon sa male dormitory. Pagpasok na raw, nagulat siya. Kasi lahat ng lalaki doon naglalakad, humatubad. Galing sa paliguan. Hindi ka Wala natuwa. pagpasok, humatubad. Karga-karga niya yung maleta niya. Bigla bumagsak, sabi niya, I'm home. Grabe talaga to si Sir. Bakit gano'n? Sige, tuloy natin. Pati, tinan yung mga clear itsura ni Sec John Vic, Di ba? Lakihan ko nga. Di ba? Ulitin natin yung sinabi niya. Hindi ako makapag-comment Okay, tuloy. Galing sa pagpasok na raw, nagulat siya. Kasi lahat ng lalaki doon naglalakad, humatubad. Galing sa paliguan. Hindi ka Wala natuwa. pagpasok, humatubad. Karga-karga niya yung maleta niya. Bigla bumagsak, sabi niya, I'm home. Ang tanong ko lang, Secretary, Ayun lang, wala ako sinasabi kundi sinabi niya, I'm home. Sa'yo, I'm home. Bakit I'm home? I'm home. Ba? Pag sinabi mong doon na, siya, kumbaga, komportable siya. Diba? Parang, I'm home. Para bang komportable siya? Kasi, okay sa kanya yung nakita niya. Parang gano'n yung gusto ipahiwatig ni Sec John Vic Tawa tuloy kami. Tignan mo yung tsura niya. Tignan mo yung tsura ni Sec John Vic, Wait, sige, tuloy natin. Pagpasok, humatubad. Karga-karga niya yung maleta niya. Bigla bumagsak, sabi niya, I'm home. Di ba? Ang tanong ko lang, Secretary, Ayun lang, wala ako sinasabi kundi sinabi niya, I'm home. Sa'yo, First hand to. First hand yun, sinabi niya. First-hand info. Di ba? ang tanong ko lang tungkol sa kaibigan nyo, Secretary. Okay, Anong itsura niya habang siya ay umaahon sa dagat? Yan okay. Hindi. Parang nai-imagine ko yung itsura niya. Hindi, alam mo yung katawan ni Michael Phelps? Yeah, yung Michael Phelps. Swimmer. Champion swimmer. Hindi ganon. Hindi gano'n. Paring Alan, huwag ka nang bumalik. May kumalik na sa'yo rito. Pwede sa 4 alas ito. Nako, Sec John Vic. Baka nadidinig ka ni Atty. Harry Roque. Sabihin niya, binulgar mo siya. Well, anyway, kwentuhan lamang yan at mukhang totoo nangyari. Di, pasinungalingan na lang nitong si Harry Roque. Well, anyway, at least inangat ka, matalino ka, 14 years old pa lang, nasa college ka na, kaya lang, yun, aktivista nga daw siya. So,
Well, 'di ba, bago naman siya napunta kay dating Pangulo Duterte at bago niya lait-laitin si Senator Leila de Lima at the time, kilala naman siyang human rights lawyer talaga. Ang dami naman niyang mga tinulungan, 'di ba? Para makamtan ng hustisya ng mga naaabuso ang karapatang pantao. Pero nakakataka kasi mga ka-clear, nakakataka. Lately, ang dami naman talagang napatay ng EJK, 'di ba? Ang dami napatay ng EJK. Pero bakit hindi siya umalma? Tapos nung representative na siya ng isang party list, Kabataan Party List ba 'yun mga ka-clear? Okay? Isang party list at naging representative nga siya at nabigyan siya ng pagkakataon na matanong si Senator Leila de Lima. Lahat ng pwedeng siguro pambabastos sa isang babae, yung nagawa niya during the hearing sa House. Kaya nga siya natalsik. Kaya siya pinatalsik. Diba? Teka lang mga kalila. Hanap tayo ng kwento. Natin. Oo nga. Okay? In January 2017, lawyer and former presidential spokesperson was removed as representative of the Kabayan pala, sorry, hindi Kabataan. Kabayan Party List. Kabayan Party List. Okay? Ayan o. Pakita ko sa inyo. That's 2017. Pero ayaw niya pang umalis, kahit inalis na siya ng grupo. Kabayan Party List removes Harry Roque as representative. Okay? The board, yeah. In a statement sent to the media, Kabayan Party said loss of trust and confidence and an overwhelming call among Kabayan Party List members and supporters were among the reasons for Roque's ouster as the representative in the lower house. The board found Harry Roque's behavior, acts, and statements severely damaging to the party list. Harry Roque's continued stay with Kabayan Party List is inimical to the interest of the long-term sustainability as a principled party list. Ano ba ginawa niya? Okay? Okay, so ito mga kakita natin na Roque labeled his removal as a violation of Constitution, citing the party list group's bylaws which provide the representative should be picked or removed during a regular Congress that is held once every 3 years. The fact that notice of removal was sent to the media but not to me, or my office just goes to show that people behind this plot are after media mileage. Tignan nyo, inaalis na siya. Pero ayaw niya pa rin umalis. Diba? Sa pagiging congressman. Okay, hanapin ko yung isa mga. Natin yung reason. Kasi alam ko ano to yung hindi maganda pagtato kay Leila de Lima. Ito nga The party cited his conduct as a House hearing on new Bilibid prison drug trade where he and other lawmakers directed inappropriate questions. Pakita ko lang sa inyo. Diba? Inappropriate questions with several sexual undertones at Senator Leila de Lima's former boyfriend, focusing on her frailties as a woman. Yun may pambabastos. Diba? Kabayan nga yan Tapos, sila ay para sa human rights. Diba? No, pero ba't nawala? Nawala yung kanyang prinsipyo patungkol doon. Okay? So, anyway, dito kasi, kumbaga niloko-loko ni Secretary John Vic
si Harry Roque. Kasama niya na yan, 14 years old pa lang, dahil nga matalino, nasa college siya. Kaya lang, minura-mura daw itong si Amy Marcos at sa takot, pinadala dun sa Illinois. Kaya lang daw, hindi alam ni Section 8 ba't nawala, natanggal, or ba't di nila alam, nalipat sa may Michigan. At doon nakita niya yung mga lalaki naked. Diba? Naked. At nung lumabas, sabi doon ni Atty. Harry Roque, I'm home. Diba? I'm home. Yeah. So, tapos may paganyan-ganyan pa siya. So, hindi natin alam kung ano ibig sabihin. Siguro mababasa niyo naman kung ano ibig sabihin ni ano niyan. No? First hand info siya. O, yun lang mga ka-clear. Yun lang pinakita natin, ha? Kung paano ba ka-funny ito si Secretary John Vic. Ha? At yung kanyang mga revelations regarding Harry Roque, first hand info. Okay? So yun lang mga ka-clear. Thank you so much. Aking mga MIBs of course, and kay Mami Ida Masukat. Auntie Amitis Bayabaw, and Mami Tasil Martin, and Mami Antonia Vicente, of course, si Weng Vizda, yan, and Carlene Balkin, Carlene Castaneda Balkin, and Attorney and Sibling Bing Inanuran Javier. So see you in a while. Bye-bye. Thank you.